Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa sundalong si Ramir na dinukot at pinahirapan ng mga aswang na pinamumunuan ni Gaspar. Nang magawang makatakas ni Ramir, ay napunta siya sa isang baryo at tinulungan siya ng dalagang magsasaka na si Agnes. Sinubukan ni Ramir na magsimula ng panibagong buhay, ngunit nang inakala niyang maayos na ang lahat, ay saka naman siya natagpuan ni Gaspar. Magagawa kayang protektahan ni Ramir ang baryo ni na Agnes mula sa kasamaan ni Gaspar na hindi niya nagawa sa baryo na kanyang pinanggalingan. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nasa loob ng isang kuweba si Ramir. Nakasandal siya sa isang kawayang nakatusok sa lupa habang nakatali roon ang kanyang mga kamay at paa. Puno ng sugat at natuyong dugo ang kanyang damit at katawan. Nakayuko siya at labis ang kanyang panghihina. Maya-maya pa ay umangat ang ulo ni Ramir nang may narinig siyang yabag ng paa na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nakita niya ang isang matangkad na lalaking may malaking katawan na may dalang sulo ng apoy. Inilapag ng lalaki ang sulo sa tabi ng isang bato at tumayo ito sa harapan ni Ramir. Isang nakakalokong ngisi ang pinakawalan ng lalaki. Sinasabi ko na nga ba? Tama ang kutob ko. Ikaw ang nagpadukot sa akin, hayop ka. Hindi mo ba talaga ako kaya nang ikaw lang at kailangan mo pang utusan ang mga alagad mong aswang, Gaspar, para mapabagsak ako? Anong silbi ng mga alagad kung hindi ko sila uutusan? Kaya nga sila nandyan upang sundin ang aking sinasabi at aking gawing utusan. Ano bang tingin mo, Ramir? May insulto ko sa mga sinasabi mo? Sadyang siniswerte ka lang. Kaya ka nananalo sa tuwing tayo ay nagkakaharap. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mapapatay na kita. Bakit hindi mo pa ako patayin ngayon? Gawin mo na! Ano pang hinihintay mo? Huwag mo na. Masyado ka nagmamadaling makipagkita kay Satanas. Hindi mo na kita papatayin, Ramir. Papahirapan muna kita. Hanggang sa magmakaawa ka, nakitiling ko na ang buhay mo. Yun ang nararapat sa'yo. Dahil palagi ka na lamang nakikialam sa mga ginagawa namin. Sa tingin mo ba ay kaya kong manahimik at panoorin na lang ang pagsalakay ninyo sa aming baryo? Ano bang gusto mong gawin ko? Hayaan ang mga tao na patayin nyo at gawin yung pagkain? Oo, yun ang gusto kong gawin mo, Ramir. Manahimik ka. Huwag kang makialam. Kung hindi ka sana nakialam, sana ay ginampanan mo na lang ang pagiging sundalo mo. Dapat ay mga rebelde ang nilalabanan mo at hindi kaming mga aswang. Ngayon ay sigurado ko na nagsisisi ka na binangga mo ko. Kahit katiting, ay wala akong nararamdamang pagsisisi, demonyo ka. Napakatapang mo naman kahit nakatali ka na. At wala kang kalaban-laban sa sitwasyon mo ngayon. Pero tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. Maganda ka. Dahil sa mga susunod na araw,
at gabi ay magiging impyerno mo ang kuwebang ito. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Gaspar bago yun tumalikod at naglakad papalayo sa kanya. Walang iya ka, Gaspar! Huwag mo nang naisin na makawala ko rito! Dahil oras na mangyari yon, ay kamatayan mo na ang susunod! Isinusumpa ko! Papatayin kita! Papatayin kita, Gaspar! Panay halakhak mula kay Gaspar ang natanggap na tugon ni Ramir hanggang sa tuluyan ng tumahimik ang paligid. Tumiim ang bagang ni Ramir at naging matalim ang kanyang mga mata. Kung inaakala mo, papayag ako na mapatay mo ako, Gaspar, ay nagkakamali ka. Hindi ako papayag na magtagumpay ka sa gusto mo mangyari. Dahil alam ko na kapag nawala ako, ay mas lalong lalakas ang loob mong manakop ng iba't ibang mga baryo. Noon pa man, ay isa ng malaking tinik sa lalamunan ni Gaspar, si Ramir. Si Ramir ang palaging humaharap at nakikipaglaban sa mga aswang na si Gaspar at sa mga alagad nito. Kahit mag-isa si Ramir, ay walang binatbat si Gaspar sa kanya. Ang kasanayan at husay niya sa pakikipaglaban ay dahil sa isa siyang sundalo. Yun ang dahilan kung bakit nakilala siya bilang isang mahusay na manunugis ng mga aswang. Hindi lang baril ang kaya niyang gamitin, kundi kaya niya ring gumamit ng iba't ibang armas o sandata. Bukod doon, ay mahusay din siyang makipaglaban kahit mano-mano. Araw-araw na nakaranas si Ramir ng pagpapahirap mula kay Gaspar, hinahampas siya sa likod ng latigo o kaya ay binubugbog. Minsan ay hindi siya binibigyan ng pagkain at tubig ng ilang araw. Ganun pa man ay hindi pinanghinaan ng loob si Ramir. Bagkus ang nararanasan niyang hirap at sakit ang lalong nagtutulak sa kanya para mas naising niyang mabuhay at gumanti kina Gaspar. Isang umaga, dinalhan si Ramir ni Gaspar ng inihaw na karne at tubig na nakalagay sa bao. Inutusan ni Gaspar ang isa nitong alagad para pakawalan ang pagkakagapos ng mga kamay ni Ramir, habang ang mga paa niya ay nanatiling nakatali sa kawayan. Inilapag ni Gaspar ang pagkain at tubig sa paanan ni Ramir. Baka isipin mo, naubod ako ng sama. Kaya naman, dinalhan na kita ng pagkain at tubig. Ayoko namang mamatay ka kagad sa gutom. Hindi ka pwedeng mamatay, Ramir. Gusto pa kitang pahirapan ng mas matagal. Hindi umimik si Ramir sa sinabi na yon ni Gaspar. Gutom at uhaw na siya, kaya agad niyang nilantakan ang karne na nasa lupa. Kinagatan niya yon at nginuya niya sabay inom ng tubig. Nakailang kagat at lunok na siya sa karne nang muling magsalita si Gaspar. Alam mo bang, ilang araw na kaming sumasalakay sa baryo nyo at marami-rami na rin kaming napapatay sa mga tao roon. Malaking kawalan ka talaga sa baryo nyo. Kahit ilang kalalakihan na ang humarap sa amin, ay hindi man lang sila umubra sa puwersa namin. Tigilan mo na mga tao sa baryo namin. Ako ang kalaban mo at hindi sila. Nahuli mo na ako. Ano pa bang gusto mo? Gusto kong maramdaman mo kung ano ang nararamdaman ko nung pinapatay mo mga alagad ko. Gusto kong unti-unting ubusin ang mga tao sa baryong mahal na mahal mo. Hayop ka talaga. Hayop ka. Nananahimik ang baryo namin. At kayo ng gulo sa amin. Alangan namang hindi kami lumaban.
Wala ka bang utak? Kung hinayaan nyo na lang sana kami, ay hindi tayo aabot sa ganito. Hintayin mong makawala ako rito, Gaspar. At sisiguraduhin ko sa'yo na magsisisi ka na nabuhay ka pa sa mundong to. Pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo at ipapakain ko sa mga baboy mo. Nakakatawa ka naman. Umaasa ka pa rin pala na makakawala ka rito. Kamatayan lang ang paraan para makawala ka sa akin, Ramir. Yan ang tatandaan mo. Naniniwala ako na hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi niya hahayaan na magtagumpay ang masasamang kagaya mo. Diyos? Anong Diyos ang sinasabi mo? Tignan mo nga. At pinabayaan ka na ng Diyos na pinapaniwalaan mo. Hindi inalis ni Ramir ang matalim niyang tingin kay Gaspar. Kahit anong sabihin ito, ay hindi mawawala ang paniniwala niyang may dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng yun sa kanya. Naniniwala siya na kailangan niyong mangyari dahil yun ay ang magdadala sa kanya sa tagumpay, sa pagpapabagsak kay Gaspar at sa lahat ng mga alagad nitong aswang. Ilang araw pa ang lumipas at puro pagpapahirap ang nararanasan ni Ramir. Hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa kahit puno na ng sugat ang buo niyang katawan. Hindi siya bumitaw sa kanyang pananampalataya. Kahit mas maraming araw ang gutom at uhaw siya kesa sa nakakakain at nakakainom siya. Tila naging manhid na rin siya sa mga pananakit ni Gaspar. Kahit paano ay nagpapasalamat siya na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Lingid sa kaalaman ni Gaspar ay gumagawa na pala ng paraan si Ramir para makawala siya. Unti-unti niyang iginagalaw ang kanyang katawan upang gumalaw ang kawayan kung saan siya nakatali upang lumuwag ang pagkakabaon nun sa lupa. Isang gabi, dumating si Gaspar na may dalang isang sako na may laman na hindi alam ni Ramir kung ano. Andito ka ba para pahirapan at saktan ako? Sige na, saktan mo na ako. Kung inaakala mo na magmamakaawa ako sa'yo, napatayin mo na ako ay nagkakamali ka. Hinding-hindi mangyayari yon. Hindi kita sasaktan ng pisikal. Pero alam kong mas masakit doon ang mararamdaman mo ngayon. Anong ibig mo sabihin? Ngumisi si Gaspar. Itinaktak nito sa harapan ni Ramir ang laman ng sako at labis siyang nagimbal nang malaman niyang puro pugot na ulo ng mga tao ang laman ng sako. Pumalahaw si Ramir. Lumabas sa bibig niya ang malulutong na mura na puno ng galit at puot. Hayop ka! Hayop ka, Gaspar! Papatayin kita! Papatayin kita! Hindi ba't mas masakit yan kesa sa mga suntok at tadyak ko sa'yo? Ilan lamang yan sa mga ulo ng mga tao sa baryo nyo. Hayaan mo at madadagdagan pa ang mga yan sa mga susunod na araw. Demonyo ka! Ako na lang ang pahirapan mo! Huwag ka naman damay ng iba! Napakahayop mo talaga! Huwag kang mag-alala dahil malapit nang matapos ang paghihirap mo, Ramir. Konting tiis na lang. 3 gabi mula ngayon ay kabilugan na ng buwan. Magsasagawa kami ng ritual ng pag-aalay upang mas lumakas ako at ikaw ang aking iaalay. Iinumin at ipapaligo ko ang dugo mo at kakainin ko ang puso mo. Hindi ka magtatagumpay. Isinusumpa ko, hindi ka magtatagumpay! Talagang napakatapang mo pa rin. Kahit alam mo sa sarili mo na wala ka ng laban, ay nasasabi mo pa rin yan, Ramir. Wala ka ng pag-asa para makatakas dito. Yan ang tatandaan mo.
dito ka na mamamatay. Magpasalamat ka na lang dahil magkakaroon ka ng silbi sa huli mong hininga. At yun ay ang pagiging alay. Hindi. Hindi ako papayag na maging alay. Hindi ako papayag na maging instrumento ko para lumakas ang kagaya mong demonyo. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala ka nang magagawa. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo para mas maging madali para sa'yo ang lahat. O paano? Aalis na ako. Iiwan ko na rito ang mga ulo ng mga taong ipinagtatanggol mo noon. Pagmasdan mo silang maigi at isipin mo na ikaw ang dahilan kung bakit sila namatay sa ganyang paraan. Tumatawang iniwanan ni Gaspar si Ramir. Halos hindi matignan ni Ramir ang mga ulo na nasa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay unti-unting dinudurog ang puso niya habang walang tigil ang pagpatak ng mga luha niya. Patawarin niyo ako kung hindi ko kayo naipagtanggol. Patawad kung wala ako sa baryo natin para protektahan kayo. Pero hindi ako papayag na hindi mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niyo. Nangangako ko sa inyo na magbabayad ang Gaspar ngayon sa ginawa niya sa inyo. Mas lalong tumindi ang puot ni Ramir. Naglagablab sa galit ang puso niya at ang tanging nasa isip niya lamang ng mga sandaling yon ay ang makatakas na sa lugar na yon upang masimulan niya ang kanyang paghihiganti. Alam ni Ramir na kailangan niya ng madaliin ang kanyang pagtakas dahil kapag sumapit ang kabilugan ng buwan ay yun na ang magiging katapusan niya. Hindi siya papayag na maging alay ng mga aswang dahil kapag nangyari yun ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon para sa kanyang paghihiganti. Kaya ng gabing narinig ni Ramir na muling aatake sina Gaspar sa baryo nila, ay sinamantala niya na ang pagkakataon. Alam niya na iilan lang ang maiiwang aswang para magbantay sa kanya. Tuluyan niya nang naluwagan ang pagkakabaon ng kawayan. Inilagay niya ang lahat ng bigat niya sa kawayan hanggang sa tuluyan niyong matumba. Matyagang inusog ni Ramir ang sarili niya sa kawayan hanggang sa tuluyan niya nang naalis ang sarili niya roon. Inilagay niya sa unahan ang mga kamay niya at gamit ang bibig ay tinanggal niya ang lubid na nakatali roon. Agad niyang isinunod na pakawalan ang kanyang mga paa. Nang hihinang tumayo si Ramir, kinuha niya ang kawayan kung saan siya dating nakatali. May tulis yun sa dulo, kaya naman magagamit niya yun sa pakikipaglaban. Humanda ka sa akin, Gaspar. Magsisisi ka dahil pinatagal mo pa ang buhay ko. Humanda ka dahil talagang papatayin kita sa oras na magtagpo tayo. Paglabas ni Ramir sa kuweba, ay 2 aswang ang umatake sa kanya. Sa kabila ng panghihina, ay madali niyang napatay ang mga yun sa pamamagitan ng pagsaksak ng kawayan sa liig ng mga ito. Matapos yun, ay tumakbo si Ramir sa gitna ng kagubatan. Wala siyang ideya kung nasaan lugar siya, kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kailangan kong makalayo kay Gaspar. Hindi pa ako pwedeng makipaglaban sa kanya sa kalagayan kong to. Kailangan ko muna magpalakas. Patuloy sa pagtakbo si Ramir, kahit halos wala siyang nakikita dahil sa labis na kadiliman. Hanggang sa nahulog siya sa pababang lupa. Nagpagulong-gulong siya at bumagsak siya sa rumaragasang ilog. Tinangay siya ng mabilis na agos ng ilog hanggang sa malakas na humampas ang ulo niya sa isang bato. Doon na nagdilim ang paningin ni Ramir
at wala na siyang naalala sa mga sumunod na nangyari. Ang nakakasilaw na liwanag mula sa araw ang sumalubong kay Ramir nang bumalik ang kanyang ulirat. Nakahiga siya sa mababaw na bahagi ng ilog. Tatayo sana siya, pero impit siyang dumaing nang sumakit ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Hanggang sa isang muka ng babae ang nakita ni Ramir. Bagyang nanlalabo ang paningin niya, kaya hindi niya makita ng maayos kung sino ang naturang babae. Nasa langit na ba ako? Isa ka bang anghel? Sko, ano nangyari sa'yo? Napakarami mong sugat. Hindi ka anghel? Kung ganun, buhay pa ako. Anong gagawin ko? Sandali, hihingi lang ako ng tulong. Aalis na sana ang babae, pero biglang hinawakan ni Ramir ang binti ng babae. Nagtatakang tumingin ang babae kay Ramir. Ikaw na lang ang tumulong sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ko. Sandali lang. Sige, bubuhatin kita at dadalhin kita sa kubo ko. Kaya mo bang tumayo? Susubukan ko. Tinulungan si Ramir ng babae sa pagtayo. Tiniis ni Ramir ang matinding kirot na lumukob sa kanya. Pakiramdam niya ay hinihiwa ng matalim na kutsilyo ang buo niyang katawan. Medyo malayo rito ang kubo ko, ha? Sana kayanin mo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko pa. Maingat na naglakad ang dalawa. Hinang-hina si Ramir, pero pinilit niya pa ring ihakbang ang kanyang mga paa. Makalipas ang napakahabang sandali, ay nakarating na sila sa kubo ng babae. Inihiga nito si Ramir sa papag. Sandali lang, ha? Kukuha lang ako ng panlinis sa mga sugat mo. Kailangan din malagyan ng gamot ang mga yan. Baka may impeksyon. Nang magtungo ang babae sa kusina, ay hinubad ni Ramir ang pang-itaas niyang damit. Isinunod niya ang kanyang pantalon at tanging pangloob lang ang natirang saplot niya. Pagbalik ng babae ay nagulat ito nang makita si Ramir. Diyos ko, Panginoon ko! Anong ginawa mo? Bakit nakahubad-tubad ka na? Hubot-tubad na ba to para sa'yo? Nakita mo namang may panloob pa ako. Pasensya ka na, pero kailangan ko magubad para malinis mo lahat ng sugat ko. Diyos ko, ano ba yan? Ano ba tong pinasok ko? Gusto ko lang naman maligo sa ilog. Pumwesto na ang babae sa tabi ng papag at sinimulan na nitong linisan ang mga sugat ni Ramir gamit ang labakara at maligamgam na tubig. Sa bawat pagdampi ng labakara sa mga sugat ni Ramir, ay hindi niya napigilan ang impit na pagdaing. Ginoo, ano ba nangyari sa'yo? Bakit napakarami mong sugat? Isa akong sundalo at dinukot ako ng mga kalaban naming rebelde. Pinahirapan nila ako ng gusto. Pero mabuti na lang, nagawa kong makatakas sa kanila dahil balak nila akong patayin. Diyos ko, kailangan kong sabihin to kay Kapitan Berto. Matutulungan niya tayo na makapag-report sa mga pulis. Wag. Hindi na kailangan. Ang ibig ko sabihin baka pag nagsumbong tayo sa mga pulis, ay malaman ng mga rebelde kung nasan ako. Paniguradong dudukutin nila ulit ako. O baka nga, tuluyan na nila akong patayin. Sigurado ka ba? Ayaw mo silang palagutin sa ginawa nila sa'yo? Hindi naman sa ayaw ko. May tamang oras para sa bagay na yan. Pero sa ngayon, wala akong ibang gustong gawin kundi ang magpalakas. Naisip ni Ramir na ilihim sa babaeng tumulong sa kanya ang pagiging manunugis niya dahil nais niyang protektahan ang kanyang sarili.
Malaki kasi ang posibilidad na kapag sinabi niyang isa siyang manunugis, ay ikwento yun ng babae sa iba at makarating kay Gaspar. Hindi kasi malabo na sa sandaling yun ay pinaghahanap pa rin siya ni Gaspar dahil alam na nito na nakatakas siya. Ayan, okay na. Nalinisan ko na mga sugat mo. Grabe, napakalalim ng iba mong sugat. Halatang napakatindi ng pagpapahirap na ginawa sa'yo. Tapos, ang payat-payat mo pa. Ginugutom kasi nila ako bilang parte ng pagpapahirap nila sa akin. Kawawa ka naman pala. Pero huwag kang mag-alala. Dahil ligtas ka rito sa bahay ko. Sandali lang ha. At ihahanda ko lang ang gamot sa mga sugat mo para maging mas mabilis ang paghilom ng mga yan. Muling nagtungo ang babae sa kusina. Pagbalik nito ay may dala na itong almires. May dinudurog ito roong mga dahon. Naupo ulit ang babae sa gilid ng papag. Ano ang mga yan? Mga halamang gamot para sa sugat. Kahit paano ay may alam ako sa panggagamot. Kasi isang albularyo ang aking namayapang lolo. Sa kanyo ko ito natutunan. Hinayaan ni Ramir ang babae sa panggagamot sa mga sugat niya. Nang lagyan nito ng dinurog na dahon ng sugat niya, ay may hapdi siyang naramdaman. Pero tiniis niya yun. Matapos yun, ay nilagyan ng babae ng benda ang mga sugat ni Ramir. Ikinuha siya nito ng isang lumang damit at shorts. Ang mga yan na lamang muna ang suotin mo. Sa lolo ko yan. Patay naman na siya, kaya hindi na nagagamit ang mga yan. Maraming salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob tong pagtulong mo sa akin. O sige na, iiwan na kita para makapagbihis ka. Magluluto muna ako ng makakain mo at paniguradong gutom na gutom ka na. Nang bumalik sa kusina ang dalaga, ay umayos ng pagkakahiga si Ramir habang nakatingin sa kawalan. Kahit hindi niya kilala ang babaeng tumulong sa kanya, ay magaan ang pakiramdam niya rito. Diyos ko, marami pong salamat at hindi mo ko hinayaan na mamatay sa kamay ni Gaspar. Maraming salamat din po dahil dinala niyo po ako sa isang taong nararamdaman kong may mabuting puso. Panginoon, nangangako ko na hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Matapos siyang ibulong ni Ramir, ay bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng labis na antok at pagod. Kaya naman, hindi na niya pinigilan ang pumikit hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Madilim na nang magising si Ramir. Ang tanging liwanag na meron sa loob ng kubo ay mula sa isang lamparang nakapatong sa maliit na lamesa malapit sa papag kung saan siya nakahiga. Bumangon si Ramir. Iginala niya ang paningin sa paligid at hindi niya nakita ang babaeng tumulong at gumamot sa kanya. Napahawak si Ramir sa kanyang tiyan nang kumalam yun. Gutom na siya, kaya nagpunta siya sa kusina. Bukod sa isa pang lampara, ay may isang kaldero at mangkok na may takip na pinggan sa lamesang naroon. Inalis niya ang pinggang nakatakip sa mangkok at mas lalo siyang nagutom nang malaman na ginataang langka ang laman noon. Agad na umupo si Ramir at binuksan niya ang kaldero na kanin ang laman. Gamit ang kamay, ay nilagyan niya ng kanin at ulam ang pinggan. Gutom na gutom siyang kumain gamit ang kamay. Dire-diretso ang pagsubo niya hanggang sa nabulunan siya. Malakas na napaubo si Ramir at yun ang tagpong naabutan ng dalagang tumulong sa kanya. Nagmamadali itong kumuha ng baso at sumalok ito ng tubig sa banga.
Eto, tubig. Uminom ka muna. Dahan-dahan kasi sa pagkain at wala kang kaagaw. Maraming salamat. Kinuha ni Ramir ang baso at inubos niya ang tubig. Kumuha ng isa pang pinggan ng babae at sinaluhan nito si Ramir sa pagkain. Hindi na kita ginising nung natapos na akong magluto. Alam ko kasi na kailangan mo ng mahabang pahinga matapos ang mga nangyari sa'yo. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpakilala sa'yo. Ako si Agnes. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Ramir. Saan ka nga pala nakatira? Baka pwede kitang ihatid sa pamilya mo. Hindi. Ayoko. Ang ibig ko sabihin wala na akong pamilya. Uli lang lubos na ako. Ikaw ba? Mag-isa ka lang bang nakatira rito sa bahay mo? Bakit mo tinatanong? May balak ka bang masama sa akin? Wala. Hindi ako ganyang klase ng tao. At isa pa, hindi ko kayang gawa ng hindi maganda ang taong nagligtas sa buhay ko. Mabuti naman kung ganun. Pero gaya mo, ulila na rin ako. Kaya mag-isa na lamang ako sa bahay nito. Pero kung wala ka matutuluyan, ay pwede ka namang dito muna pansamantala. Naisip ko rin na hindi magandang bumalik ka sa lugar kung saan ka nakatira at baka balikan ka ng mga rebelding dumukot sa'yo. Tama ka. Yan nga din ang naiisip ko, Agnes. Hindi pa ako maaaring bumalik doon hanggat hindi pa ako nakakabawi ng lakas. Pero sana naman ay mapagkakatiwalaan ka. Alam mo naman siguro na masyadong mapanganib na magtiwala kagad ako sa'yo. Lalo na't hindi pa kita lubusang kilala. At hindi ko alam kung totoo ba ang mga kwento mo sa akin. Sana ay hindi mo sayangin ang pagtulong na ginawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, Agnes. Wala akong gagawing masama sa'yo. At lahat ng sinabi ko sa'yo ay pawang katotohanan lamang. Tumango na lamang si Agnes sa sinabi ni Ramir at itinuon na nito ang pansin sa pagkain. Habang kumakain ay hindi mapigilan ni Ramir ang mapasulyap kay Agnes. Meron itong simpleng ganda na hindi nakakasawang tignan at doon niya napatunayan na may mga taong sadyang pinagpala at isa na roon si Agnes. Hindi lang kasi ito maganda, kundi maganda rin ang kalooban nito. Simula noon ay sa bahay na ni Agnes na natili si Ramir. Si Agnes ang palaging naglilinis ng mga sugat niya at matyagang naglalagay ng gamot. Hindi rin lumalabas ng bahay si Ramir at madalas siyang nakasilip lamang sa bintana. Natatakot siyang baka may makakita sa kanya na kilala ni Gaspar at mabunyag ang kanyang kinaroroonan. Sa pananatili roon ni Ramir ay nalaman niya na si Agnes ay isang magsasaka. Nagtatrabaho ito sa taniman ng mga gulay na pagmamay-ari ng kapitan sa baryo na yun. Isang umaga, mag-isa si Ramir sa loob ng bahay ni Agnes. Naisipan niyang magwalis sa harapan dahil marami ng tuyong dahon ang nagkalat doon. Habang nagwawalis ay biglang dumating si Agnes na may kasamang isang matandang lalaking may tungkod na gawa sa yantok. Aba, Agnes, hindi ko alam na may kasama ka na pala rito sa iyong bahay. Opo, Kapitan. Siya nga po pala si Ramir. Ang aking nobyo. Ramir, siya naman si Kapitan Berto. Teka, nobyo? Aba, hindi ko alam na meron ka na palang nobyo ngayon. Kasi po, sa Maynila po siya nakatira at nagpapalitan lamang po kami ng sulat. Mabuti nga po at dinalaw niya ako rito. Ganun ba? Mabuti yan at para may katuwang ka na sa buhay mo. Pero mas makakabuti kung magpapakasal kayo dahil alam mo naman dito sa ating lugar, hindi ba?
Maraming tsismosa ang mapanghusga. Bakong anong sabihin tungkol sa'yo kapag nalaman na kayo ay nagsasama na wala pang basbas mula sa simbahan? Nako, wala po akong pakialam sa mga chismosa, Kapitan. Hindi naman po sila nagpapakain sa akin eh. Sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Basta ang importante ay masaya ko at wala akong tinatapakang ibang tao. Natutuwa talaga ako sa katapangan mo, Agnes. O paano? Aalis na ako. Ikaw na ang bahala sa pagbili ng mga fertilizer para sa mga tanim na gulay, ha? Naibigay ko na sa iyo ang pera. Opo, Kapitan. Ako na pong bahala. Pagkaalis ni Kapitan Berto, ay humarap si Agnes kay Ramir. Napakunot noo ang dalaga nang makitang nakatulala at nakanganga si Ramir na para bang gulat na gulat siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Isarado mo nga yung bunganga mo at baka pasukan ng langaw yan? Ha? Nagulat kasi ako sa pagpapakilala mo sa akin kay Kapitan Berto eh. Agnes, bakit mo naman pinakilala ako na nobyo mo? Eh kasi nga, hindi kita pwedeng ipakilala na kamag-anak ko kasi hindi siya maniniwala. Alam lang lahat ng tao rito na ulila na ako. Kaya naisip ko na ipapakilala na lang kita bilang nobyo ko. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman totoo eh. Saka ginawa ko yon para kapag may ibang tao na makakita sa'yo at nalaman nilang kasintahan kita, ay hindi na sila magtataka kung sino ka. Hindi ba? Sa bagay, tama ka. Maganda nga naisip mo, Agnes. Pasensya ka na, kasi nabigla lang talaga ako eh. Ayos lang. Naiintindihan ko naman na naging reaksyon mo kanina. Oo nga pala, aalis ako ha. Pupunta ako sa bayan kasi may pinapabili si Kapitan sa akin. Gusto mo bang sumama para naman makagala ka kahit papano? Sige, sasamahan kita. Magbibihis lang ako, sandali lang. Wag na. Ayos na yung suot mo. Isarado mo na lamang ang bahay at aalis na tayo. Itinabi na ni Ramir ang walis na hawak niya at isinarado na niya ang pinto at mga bintana ng bahay ni Agnes. Matapos yun, ay magkasama na silang naglakad ni Agnes paalis. Yun ang unang beses na nakalabas si Ramir simula nang napunta siya sa baryong yun, kaya hindi siya sanay sa tingin ng mga tao sa kanya. Huwag mo silang pansinin, Ramir. Tinitignan ka nila kasi bago ka sa paningin nila. Pero kapag nasanay din ang mga yan sa'yo, hindi ka na nila papansinin, maniwala ka. Nang makarating na sila sa paradahan ng tricycle, ay sumakay na sila at nagpahatid sa bayan. Halos kalahating oras din ang inabot ng kanilang biyahe bago sila nakarating sa kanilang destinasyon. Agad na bumili si Agnes ng fertilizer at sinabi nito na babalikan na lang nila yun. Matapos yun ay nagpunta ang dalawa sa isang ukay-ukay. O Ramir, pumili ka na ng mga damit mo. Naaawa na kasi ako sa iyo eh. Puro mga pinaglumaan ng nilolo ang sinusuot mo. Naku Agnes, wag na. Nakakahiya naman sa'yo, sobra-sobra na yan. Saka, hindi naman ako madalas lumalabas ng bahay eh. Kaya ayos na sa akin ang mga damit ng lolo mo. Nako, hindi ka pwedeng tumanggi sa akin. Sige na, pumili ka na ng kahit tig-3 t-shirt at short lang. Huwag ka mag-alala, kasi kakasahod ko lang. Saka mura lang naman ang mga damit dito eh. Sa bangketa na lang tayo bumili ng panloob mo, kasi mura din doon. Hindi na nga tumanggi si Ramir at sinunod na lang niya si Agnes. Matapos niyang makapamili ng mga damit, ay binayaran na yon ni Agnes. Sunod silang nagpunta sa bangketa at doon bumili ng panloob si Ramir. Pabalik na sila sa tindahan ng fertilizer para kunin ang binili roon ni Agnes nang biglang napahinto sa paglalakad si Ramir. Nanlamig siya nang makita si Gaspar na may kasamang 2 lalaki. Nagtatanong ang mga yon sa mga tao at sigurado siya na hinahanap siya ng mga yon.
Ramir, anong problema? Bakit parang natuklaw ka ng ahas dyan? Mali ba yung size ng brief na nabili mo? Hindi Agnes. Huwag kang maingay. Nakikita mo ba yung matangkad na lalaki na nakasuot ng itim na leather jacket? Kahit tirik na tirik ang araw. Nasaan? Ayun oh. Oo. Para siyang timang, no? Ang init-init tapos naka-jacket. Agnes, siya si Gaspar. Siya ang pinuno ng mga rebelding dumukot na tagpahirap sa akin. Kailangan na nating umalis dito. Sige. Tara na at baka makita ka pa nila. Pero balikan muna natin yung fertilizer at mapapagalitan ako ni Kapitan kapag nakalimutan ko yon. Malaki ang mga akbang na lumayo sina Ramir at Agnes kina Gaspar. Pagkakuha nila sa mga fertilizer ay sumakay na sila sa isang tricycle. Idinaan nila ang mga fertilizer sa bahay ni Kapitan Berto at saka sila umuwi sa bahay ni Agnes. Pagdating doon ay nakatulalang napaupo si Ramir. Nanginginig ang buong katawan niya kaya hinawakan siya ni Agnes sa kamay at dahil doon kahit paano ay kumalma siya. Nanginginig ka, Ramir. Natakot ka ba nang makita mo ulit si Gaspar? Kasi naalala mo ang mga ginawa nila sa'yo? Hindi takot ang nararamdaman ko kanina, kundi galit. Gusto ko siyang lapitan, Agnes, at patayin. Pero alam kong mahina pa ako at wala pa akong laban sa kanya. Pero sa nakita ko kanina, sigurado ko na hinahanap niya ako. Agnes, paano kung makarating siya rito sa baryo niyo? Ano kaya kung umalis na ako rito? Ayokong madamay ka sa galit ni Gaspar sa akin. Yan naman ang hindi ko hayaang mangyari. Sige nga, kung aalis ka rito, saan ka pupunta? Magtatago ka sa gubat o kaya ay sa bundok? Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka ron lalo na't limitado lamang ang pagkain mo? Ramir, huwag mo kong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Saka, tinuruan ako ni Lolo na kapag tumulong ako sa isang tao, ay ibigay ko ang lahat ng kaya kong itulong. Sinimulan na kitang tulungan, kaya't lulubos-lubusin ko na. Hindi na nagawang makapagsalita ni Ramir sa mga sinabi ni Agnes. Dahil doon ay napatunayan niya na sobrang buti ng puso ng dalagang tumulong sa kanya. Nang dahil sa pangyayaring yon, ay hindi na muna lumabas si Ramir sa bahay ni Agnes. Hindi dahil sa takot siya kung sakaling naroon na sa baryong yun si Gaspar, kundi dahil alam niya na hindi pa siya handang harapin ito. Pero habang tumatagal, ay nakakaramdam na ng hiya si Ramir kay Agnes sa dami na ng naitulong nito sa kanya. Kaya isang gabi, habang naghahapunan, ay isang bagay ang sinabi niya sa dalaga. Agnes, tutal ay medyo magaling na ang mga sugat ko. Naisip kong magtrabaho para naman makatulong ako sa iyo sa mga gastusin mo rito sa bahay. Ano ka ba, Ramir? Ayos lang. Hindi ka naman malakas kumain kaya't walang problema. Kahit na, Agnes. Nahihiya na kasi ako sa iyo Alam ko na simula nang dumating ako, ay nadagdagan ang gastos mo. Kaya baka may alam ka na pwede kong pasukan na trabaho. Huwag ka mag-alala. Hindi ako mapili. Basta marangal na trabaho, ay okay ako dyan. Sige, payag ako. Pero hindi dahil gusto kong tulungan mo ako sa mga gastusin, kundi dahil alam ko na hindi na kita mapipigilan sa gusto mong gawin. Tamang-tama. May alam ako na pwede mong pasukan na trabaho. Talaga? Saan, Agnes? Doon, sa taniman ng gulay ni Kapitan Berto. Nangangailangan kasi siya ng dagdag na magsasaka. Ano, kaya mo bang maging magsasaka kagaya ko? Kayang-kaya ko yan, Agnes. Maganda rin. Nasa malapit lang ako magtatrabaho. Ayoko rin kasing lumayo lalo pat
May posibilidad na hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ako ni Gaspar. Hayaan mo, Ramir. At bukas na bukas din ay isasama kita sa taniman ng gulay para makausap natin si Kapitan Berto. Malay mo, bukas ay magsimula ka na kagad. Sige, Agnes. Maraming salamat. Napakabait mo talaga. Mabait ka rin kasi. Sa 1 linggo na kasama kita rito, ay pinatunayan mo na katiwa-tiwala ka. Napangiti si Ramir sa sinabi ni Agnes. Sinuklian naman siya ng dalaga ng isang matamis ding ngiti. Ipinagpatuloy na nila ang kanilang pagkain at sa isip ni Ramir ay muli siyang nagpasalamat sa Diyos dahil isang kagaya ni Agnes ang tumulong sa kanya noong inakala niya na mamamatay na siya. Kinabukasan ay isinama nga si Ramir ni Agnes sa taniman ng gulay. Kinausap nila si Kapitan Berto tungkol sa kagustuhan ni Ramir na magtrabaho roon. Pumayag naman kagad si Kapitan Berto na labis naman na ikinatuwa ni Ramir at Agnes. At sa araw na yun mismo ay nagsimula na kagad si Ramir sa pagtatrabaho. Tinulungan niya si Agnes at ang iba pang magsasaka sa pagdidilig ng mga gulay. Pagsapit ng tanghali ay nagpahinga muna sila upang kainin ang baon nilang pagkain. Umupo sina Ramir at Agnes sa ilalim ng isang puno ng mangga at doon nila pinagsaluhan ang kanin, tinapa, itlog na maalat at kamatis. Alam mo, Agnes, napakalayo ng lugar nyo sa baryo kung saan ako nanggaling. Ha? Bakit naman, Ramir? Dito kasi, sobrang payapa. Simple ang buhay at walang gulo. Doon sa baryo namin, walang katahimikan, lalo na sa gabi. Madalas ay may mga aswang na umaatake, kaya lahat ng tao ron ay takot sa tuwing madilim na. Ano ka mo? Aswang? May aswang sa baryo nyo? Ang ibig kong sabihin sa aswang ay yung mga rebelde. Tama, yung mga rebelde nga. Aswang kasi ang tawag namin sa kanila. Kasi sa gabi lang sila nanggugulo. Ah, ganun ba? Kala ko aswang talaga eh. Mukhang nakakatakot ng manirahan sa baryo nyo. Dito rin naman, may mga nanggugulo rin, pero hindi mga rebelde, kundi mga taong tamad at walang ginawa kundi hatian ng mga tao sa kanilang pinaghirapan. Napahinto sa pagsasalita si Agnes. Bigla itong natulala at napatingin yon sa isang direksyon. Sinundan ni Ramir ng tingin ang tinitignan ni Agnes. May mga lalaking nasa harapan ng ilang magsasaka. Kapansin-pansin ang isang matangkad na payat na lalaking may dalang mahabang baril. Ang mga yun ba ang tinutukoy mo ng gugulo rito sa baryo nyo? Oo, tama ka, Ramir. Yung payat na lalaki na parang kawayan na may dalang baril. Yun ang leader nila. Ano bang ginagawa nila? Nangungutong sila sa mga nagtatrabaho rito sa taniman ng gulay. Isa-isa nilang hinihinga ng pera ang mga nagtatrabaho rito. Tapos, kapag wala kang naibigay sa kanila, sasaktan kanila. Wala bang ginagawa si Kapitan para pigilan sila? Hindi kaya ni Kapitan Berto si Emong dahil palagi yung may dalang baril. Siyempre, takot din si Kapitan. Nasaktan siya ni Emong. Nakakaawa na nga si Kapitan eh. Kasi, maski malaki ang kinukuha ang pera ni na Emong sa kanya. Naku, teka. Papalapit ng demonyo sa atin. Nakangising naglakad si Emong kasama ang dalawang lalaki palapit kina Ramir at Agnes. Nang nasa harapan na nila si Emong ay naglabas ng pera si Agnes at walang imik nito na inabot yon kay Emong. Alam mo, Agnes my love, hindi mo naman na kailangan magbigay ng pera sa akin eh. Kung pumapayag ka na lang ba kasing maging syota ko, hindi ka na magtatrabaho rito.
Hindi na marurumihan ang mga kamay mo ng lupa. Magbubuhay Reyna ka sa bahay ko. Alam mo rin, Emong, mas gugustuhin ko pang magkanda kuba sa pagtatrabaho kaysa maging nobyong isang tulad mo. Bukod sa hindi ka nagwapo, ay napakasama pa ng ugali mo. Sa tingin mo, may babaeng magkakagusto sa'yo sa itsura at ugali mong yan? Abat, napakasakit mo magsalitang babae ka. Itong dapat sa'yo. Akmang sasampalin ni Emong si Agnes, pero mabilis na hinawakan ni Ramir ang kamay ni Emong. Pare, tama na. Babae yan. Baka nakakalimutan mo. Ang babae dapat minamahal, hindi sinasaktan. At kahit hindi ang babae, wala kang karapatan para saktan siya. Bitiwan mo kung pakialamero ka. Sino ka bang mokong ka, ha? Siya si Ramir. Siya ang nobyo ko. Kaya pwede ba, Emong? Tigilan mo ko? Anong nobyo ang pinagsasasabi mo? Hindi ba sabi mo sa akin dati, kaya ayaw mong ligawan kita, ay hindi ka pa handang makipagrelasyon? Tapos malalaman ko na meron ka na palang syota? Sinabi ko lang yon kasi ayaw ko talaga sa'yo. Magandang buhay na ang inaalok ko sa'yo, pero mas pinili mo pa rin ang hampas lupang yan. Mas mabuti na ang hampas lupa na kagaya niya kesa naman sa kagaya mo na mukhang hinampas sa lupa. Itong tandaan mo, Agnes, ha? Pagsisisihan mo ang ginawa mo to sa akin. Simula ngayon, ay dodobling ko na ang singil ko sa'yo. Kahit triplihin mo pa, Emong, ay hindi ako magsisisi sa sinabi ko sa'yo. Muling inilabas ni Agnes ang wallet nito at dinagdagan pa nito ang perang ibinigay nito kay Emong. O, ayan na. Bayad na namin yan ni Ramir, ha? Umalis ka na at nakakaistorbo na kayo sa mga tao rito. Nagtatrabaho kami ng maayos tapos palagi na lang kayo ng gugulo. Ngumisi muna si Emong bago yun umalis kasama ang dalawang lalaki. Habang si Agnes ay malalim ang paghinga at halata sa muka ang labis na pagkainis. Agnes, tama na. Kumalma ka na. Baka atakihin ka na yan sa puso eh. Nako, ewan ko ba? Panira talaga ng araw yung hayop na yon. Ang lakas-lakas naman niya. Bakit hindi siya magtrabaho kung gusto niya magkaroon ng pera? May mga tao talagang ginagamit ang kahinaan ng ibang tao para sa pansarili nilang benepisyo. Pero hindi nyo dapat hinahayaan na gawin ni Emong ang mga bagay na yon at ang mga pangungutong sa inyo. Dapat ay lumalaban kayo. May ilan nang ginawa ang sinabi mo na yan. Pero sinaktan lang sila ni Emong. May isa pang ang binaril ni Emong at muntik nang mamatay. Hay nako, huwag na nating pag-usapan si Emong at baka tuluyang masira pa ang buong araw ko. Napatingin si Ramir kina Emong na patuloy pa ring nangungutong ng pera sa iba pang trabador. Tutul siya sa ginagawa ni Emong pero alam niya na hindi niya ito maaaring palagan dahil baka malaman ng mga tao roon ang kaalaman niya pagdating sa pakikipaglaban. Hanggat maaari ay nais niyang itago ang parting yon ng kanyang pagkatao. Sa mga nakalipas na araw ay unti-unti nang nasanay si Ramir sa mga gawain sa taniman ng mga gulay. Naramdaman din niya na bumabalik na ang lakas niya dahil araw-araw na siyang kumikilos. Ang pagtatrabaho ang nagsilbing ehersisyo niya upang mas mabanat ang katawan niya. Isang umaga, muling bumalik sina Emong at ang dalawang lalaki. Muling nangutong ng pera ang mga yun sa mga trabahador. Hanggang isang matandang babae ang napansin ni Ramir na umiiyak sa harapan ni Emong. Kinabahan siya nang lumuhod ang matandang babae na tila ba nagmamakaawa. Agnes, dito ka lang ha. May gagawin lang ako. Bakit? Saan ka pupunta? Kakausapin ko lang si Emong. Nakakaawa naman yung matanda eh. Ramir, kung ayaw mo masaktan, ay huwag mong gagawin yan. Ayaw ni Emong na merong sumasalungat sa kanya. Hindi pinakinggan ni Ramir si Agnes.
Malalaki ang mga hakbang na naglakad siya papunta kay Emong at doon niya na narinig ang pagmamakaawa ng matanda. Maawa ka naman sa akin, Emong. Wala talaga akong maibibigay sa'yo ngayon. Nagkasakit ang apo ko, kaya ibinili ko ng gamot at sinahod ko kahapon. Para mo ng awa, Emong. Huwag mo ko sasaktan. Sa susunod na balik mo, ay dodoblehin ko ang bigay ko sa iyo. Maawa ka. Alam mo, Belen, hindi mo ako madadala sa pag-load-load mo na yan, ha? Hindi ba dapat kapag sumahod ka, ay nagtatabi ka ng perang ibibigay mo sa akin? Siguro naman, ay alam mo na ang mangyayari sa'yo dahil wala kang maibibigay sa akin ngayon. Emong, sandali lang naman. Ako na lang ang magbabayad ng ibibigay na pera ni Lola sa'yo. Huwag mo siyang saktan. Ikaw na naman? Hoy, Ramir, hindi ka magdidesisyon, ha, pagdating sa bagay na yan. At hindi ko tatanggapin ang pera mo. Dapat ay sa kanya mismo manggaling ang pera na ibibigay niya sa akin. Pambihira ka naman, oo. Ano bang pinagkaiba ng pera ko sa pera ni Lola? Wala naman, di ba? Ang lakas naman ng loob mo sagutin ako. Umalis ka na nga sa harapan ko at baka biglang madilim ang paningin ko sa'yo. Hindi mo gugustuhin ang makitang magalit ako. Magsasalita pa sana si Ramir nang maramdaman niya ang paghawak ni Agnes sa braso niya. Ramir, tama na. Huwag mo na siyang sagutin. Wala na tayong magagawa para tulungan si Lola Belen. Kapag tinulungan mo siya, mapapahamak ka rin. Tumiim ang bagang ni Ramir. Labis ang galit na lumukob sa kanya, lalo na't hindi siya ang uri ng tao na kayang manahimik na lamang kapag may nakikita siyang inaapi. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay habang matalim ang mga matang nakatingin kay Emong. Akin na nga ang latigo ko. Yun ang gusto kong gamitin sa matandang ito. Maawa ka, Emong. Huwag. Maawa ka sa akin. Huwag mo ko sasaktan. Manahimik kang matanda ka. Huwag mong hawakan ang sapatos ko at baka madumihan yan. Sipain kita dyan eh. Inabot ng isang lalaki ang latigo kay Emong. Ngumisi si Emong sa umiiyak na matandang babae. Kahit katiting na awa, ay walang nakita si Ramir sa mukha ni Emong. Naalala niya rito si Gaspar dahil magkatulad ang dalawa na tila hindi alam ang salitang awa. Itinaas ni Emong ang latigo para hampasin ang kawawang matandang babae. Pero bago pa yun maihampas ni Emong, ay hinawakan na kagad ni Ramir ang kamay ng lalaki. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Maging si Emong ay nagulat nang mapatingin kay Ramir. Bitiwan mo ang kamay ko! Kung hindi, pati ikaw ay paparusahan ko! Hindi mo ba narinig na nakikiusap na sa'yo, matanda? Bakit? Ikaw na ba ang tagapagtanggol nila rito, ha? Hindi mo ba ako kilala? Hindi kita kilala. Pero alam ko na isa kang batugan na walang ginawa kundi ang kunin ng pinaghirapan ng ibang tao. Isa kang ganid. Walang ibang dumadaloy sa dugo mo, kundi puro kasakiman. Talagang naghahanap ka ng sakit ng katawan, ha? Umulo ang dugo ni Ramir sa labis na galit. Hindi na niya kayang tiisin pa ang pang-aabuso ni Emong. Susuntukin sana siya ni Emong, pero sinalo ng palad niya ang kamao nito at mariin niya yung pinisil. Aray ko! Aray, aray, aray! Susugurin sana si Ramir ng dalawang lalaking kasama ni Emong, pero magkasunod niyang sinipa ang mga yon sa muka. Walang malay na bumagsak ang dalawa. Agad namang kinuha ni Agnes ang mahabang baril mula sa isang lalaki upang hindi na yun makuha pa ni Emong. Nagmamadaling lumayo ang matandang babae na nasa kanilang harapan. Anak ng mga wala kayong silbi! Isang sipa lang sa inyo, nakatulog na agad kayo! Bakit, Emong? Baka gusto mo rin matulog kagaya nila. Pinakawalan ni Ramir si Emong
at sa isang kisap mata ay naagaw niya rito ang hawak nitong latigo at itinapon niya yon sa malayo. Sumugod si Emong pero isang malakas na suntok sa panga ang ibinigay niya rito. Napaatras si Emong ngunit sumugod ulit yon. Nagpalitan sila ng mabibigat na suntok. Mabilis na naiiwasan ni Ramir ang bawat pag-ataking ginagawa ni Emong. Isang suntok sa sikmura ang tumama kay Emong. Napaungol ito sa sakit. Bago pa man ito makabawi, ay tinadyakan na ito ni Ramir ng malakas sa muka. Sinundan pa niya yon ng mas malakas na sipa sa tiyan nito. Napayuko si Emong. Hinawakan ni Ramir ang buhok nito at sa kanya ito sinapak ng malakas sa muka. Tumalsik ang mga natanggal na ngipin ni Emong at umagos ang dugo sa bibig nito. Tinangka pa ring umatake ni Emong. Susuntukin sana nito si Ramir, ngunit mabilis na tinabig ni Ramir ang kamao nito at binigyan niya ito ng malakas na uppercut. Napahiga si Emong sa lupa habang habol ang paghinga. Halos maduling si Emong sa labis na pagkahilo. Tatadyakan pa sana ito ni Ramir pero biglang umiyak si Emong kaya hindi niya na yon itinuloy. Tama na. Ayoko na, suko na ako. Parang awa mo na, ayoko na. Aray ko. Ano, Emong? Siguro naman ay titigil ka na sa pangungutong mo sa mga nagtatrabaho rito. Sagot! Oo. Ayoko na, titigil na ako. Titigil na ako sa pangungutong sa mga nagtatrabaho rito. Ayoko na. Tatandaan ko yung pangako mo na yan. Kapag ikaw bumalik pa rito, hindi lang ngipin mo mababasag sa'yo, kundi lahat ng buto mo sa katawan. Huwag mo akong sinusubukan dahil hindi mo ko kilala. Ngayon, umalis ka na. Opo, amo. Aalis na po ako. Aalis na po ako. Isama mo yung dalawang mo kung nakasama mo. Bilisan mo! Opo. Opo, aalis na po. Kahit nahihilo, ay pilit na hinilan ni Emong ang dalawang lalaki na walang malay. Ilang beses pa itong nadapa bago ito tuluyang nakalayo. Nang wala na sina Emong, ay nagpalakpakan ang mga magsasaka. Tuwang-tuwa ang mga yon sa ginawa ni Ramir kay Emong at sa mga kasama nito. Lumapit si Agnes kay Ramir at bakas sa mukha ng dalaga ang labis na pagkamangha. Ginawa mo ba talaga yun, Ramir? Hanep, sobrang galing mo palang makipagbardagulan. Hindi ako makapaniwala na kahit tatlo sila, ay nagawa mo silang talunin. Ano lang yun? Nadala lang siguro ko ng emosyon ko, Agnes. Alam mo yun, adrenaline rush. Kahit nga ako ay nagulat sa nagawa ko kanina eh. Hindi naman kasi ako sanay na makipagsuntukan eh. Sanay lang akong gumamit ng baril. Ewan ko pero sa nakita ko kanina, ay parang sanay na sanay ka sa pakikipagsuntukan eh. Iba yung galaw mo, parang aral na aral. Talaga? Naku, wag mo naman akong bulahin. Mabuti pa siguro bumalik na tayo sa trabaho. Sana hindi na talaga bumalik ang Emong na yun. Sana nga, para magkaroon na ng katahimikan sa lugar na to. Isa-isang lumapit ang mga magsasaka kay Ramir upang magpasalamat sa kanyang ginawa. Maging ang matandang babae na tinulungan niya ay halos mangiyak-ngiyak sa labis na pagpapasalamat kay Ramir. Labis na natuwa si Ramir dahil muli niyang naramdaman ang pakiramdam na may mga taong nagpapasalamat sa kanya dahil nakatulong siya. Ngunit may lungkot siyang naramdaman dahil naalala niya ang mga tao sa baryo nila na hindi niya nagawang protektahan mula kay Gaspar. Simula noon ay hindi na bumalik pa si Emong sa taniman ni Kapitan Berto. Nagkaroon na roon ng kapayapaan ang mga magsasaka. Bukod doon ay naging magaan din ang loob ng lahat kay Ramir. Hindi lang sa taniman ng mga gulay, kundi sa buong baryo dahil kumalat
at pinag-usapan ang ginawang yun ni Ramir sa grupo ni Emong. Isang umaga, pinatawag si Ramir ni Kapitan Berto. Nagtungo siya sa maliit nitong kubo na nakatayo sa gilid ng taniman. Magandang umaga po, Kapitan. Pinatawag niyo raw po ko. Oo. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng kape? Wag na po, Kapitan. Bakit niyo po pala ako pinatawag? Naalala ko kasi na hindi pa ako personal na nakakapagpasalamat sa ginawa mo kina Emong. Maraming salamat talaga sa iyo, Ramir. Alam ko na hindi sagot ang karahasan sa lahat ng problema. Pero iba na rin kasi ang ginagawa ni Emong dito sa taniman. Masaya ko na dahil sa ginawa mo sa kanya, ay nakakapagtrabaho na ng mapayapa ang mga magsasaka rito. Walang anuman po, Kapitan. Ginawa ko lang talaga ang sa tingin ko ay tama. Eto, tanggapin mo ito bilang pasasalamat ko sa iyo. Ano po ang laman ng sobrang yan? Maliit na halaga lang ng pera. Alam ko na hindi ito sapat na kabayaran sa kabayanihang nagawa mo. Pero pagdamutan mo na lang ito, Ramir. Nako, pasensya na po, Kapitan. Pero hindi ko po matatanggap yan. Bukal po sa puso ko ang aking ginawa. At hindi ko kailangan ng kahit na anong uri ng pabuya. Huwag mo na akong ipahiya. Sige na, para talaga sa ito. Kapitan, pasensya na po talaga pero hindi ko po matatanggap yan. Ang mabuti pa po siguro ay gastusin niyo na lang po yan sa pagbili o pagluluto ng isang masarap na tanghalian. Bukas, para sa lahat po na magsasaka. Sigurado po ako na matutuwa sila kapag ganun ang ginawa natin sa perang yan. Yan ba talaga ang gusto mong gawin sa perang ito? Opo, Kapitan. Sigurado po ako. Kung ganun na yan ang gagawin ko, sasabihan ko mamaya ang mga trabador na wag na silang magbaon ng pagkain bukas dahil libre na ang tanghalian nila. Maraming salamat ulit, Ramir. Napakaswerte ni Agnes dahil ikaw ang naging nobyo niya. Maraming salamat din po, Kapitan. Matapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na si Ramir sa pagtatrabaho. Habang abala sa ginagawa, ay naisip ni Ramir na maaari niya nang kalimutan ang kanyang nakaraan at magsimula ng panibagong buhay sa baryong yon. Naisip niyang mas magiging tahimik ang buhay niya kung ganoon ang kanyang gagawin. Ngunit alam niya rin na kailanman ay hindi siya magkakaroon ng katahimikan. Hanggat buhay pa si Gaspar, sigurado siya na hanggang sa oras na yon ay patuloy siyang hinahanap. Hinagabihan, inakala ni Ramir na normal na gabi lamang yun na gaya ng mga nakaraang gabi. Ay sabay silang maghapunan ni Agnes tapos matutulog na. Pero habang nakahiga na sila, ay sabay silang napabalikwas nang makarinig sila ng sigawan ng mga tao sa labas. Ano yun? Parang may nagkakagulo ah. Naku, huwag mong pansinin yun. Malamang ay may mga lasing na nag-aaway. Hindi. Parang iba yung sigaw ng mga tao. Parang natatakot sila. Sandali lang, Agnes. At sisilipin ko lang sa labas. May pagkatsismoso ka rin pala, no? Bahala ka kung anong gusto mong gawin. Binuksan ni Ramir ng bahagya ang bintana at sumilip siya roon. Nang hilakbot siya sa nakita niya sa labas. 2 aswang ang nasa harapan ng isang bahay at hinihilan ng mga yon palabas ang isang babae. Hindi na nag-isip si Ramir at kinuha niya ang itak sa kusina. Palabas na sana siya nang hawakan ni Agnes ang kanyang braso. Sandali lang! Saan ka pupunta at bakit may dala kang itak? May mga aswang sa labas, Agnes. Dito ka lang. At kahit na anong mangyari, ay huwag kang lalabas. Ano? Aswang? Ano ba sinasabi mo, Ramir? Basta dito ka lang. Huwag kang lalabas. Tuluyan na ngang binuksan ni Ramir ang pinto at nagmamadali siyang naglakad palapit sa 2 aswang. Narinig niya ang pagtawag ni Agnes sa kanya pero hindi niya na yun pinansin. Ang tanging nasa utak niya ng mga sandaling yon ay ang iligtas ang babaeng
inaatake ng aswang. Huminto si Ramir, ilang dipaan layo sa mga aswang. Napahinto ang mga yon at tumingin sa kanya. Nanlisik lalo ang mga mata ng aswang pagkakita kay Ramir. Hindi na nagsalita si Ramir at agad siyang sumugod sa mga aswang. Nilubayan ng 2 aswang ang babae para harapin si Ramir. Tinaga niya ang isang aswang sa braso. Umikot siya, sabay hiwa sa leeg nito. Umagos ang dugo ng aswang at bumagsak yun sa lupa at agad na binawian ng buhay. Tinangka na natitirang aswang na sakmalin sa leeg si Ramir, pero matagumpay niyang naiwasan ng pag-ataking yun. Yumuko siya, sabay tarak ng itak sa sikmura ng aswang. Hinila ni Ramir ang itak pataas at nahiwa ang katawan ng aswang mula tiyan hanggang sa dibdib. Matapos yun ay agad din yung bumagsak sa ibabaw ng naunang aswang na pinaslang ni Ramir. Umiiyak na lumapit ang babae kay Ramir at labis ang pagpapasalamat nun sa kanya. Pinagtinginan ng mga tao sa paligid si Ramir. Lahat ay tahimik at tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nagmamadaling bumalik si Ramir sa bahay ni Agnes. Sa pintuan ay sinalubong siya ni Agnes pero nilagpasan niya ito. Dumiretso siya sa batalan upang hugasan ang mga kamay niyang puno ng dugo mula sa mga aswang. Ramir, ngayon mo sabihin sa akin, nadala na naman ang bugso ng damdamin mo ang ginawa mo kanina. Hindi na ako maniniwala na nagawa mo lamang yun dahil sa gusto mong iligtas yung babae. Umamin ka sa akin, Ramir. Sino ka ba talaga? Bakit napakagaling mong makipaglaban? Agnes, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Pero sana ay matanggap mo pa rin ako dito sa bahay mo. Hindi lang ako isang sundalo, kundi isa rin akong manunugis ng mga aswang. Sa pagkakataong yun, ay humarap na si Ramir kay Agnes. Bakas sa mukha ng dalaga ang pagkabigla. Yung mga dumukot sa akin, hindi sila totoong mga rebelde, kundi mga aswang. Hindi rin mga rebelde ang umaatake sa baryong pinanggalingan ko, kundi mga aswang. Si Gaspar, siya ang pinuno ng mga aswang na nagpahirap sa akin noon. Gusto niya akong mawala dahil isa akong malaking tinik sa lalamunan niya. Agnes, hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Pero naisip ko kasi na baka kapag sinabi ko sa'yo ang totoo, ay makarating yun sa iba at malaman ni Gaspar ang kinaroroonan ko. Hindi ako takot sa kanya, kaya ako nagtatago. Gusto ko kasi kapag nagkaharap kaming muli, ay naibalik ko na ang dati kong lakas at masiguro ko na mapapatay ko siya. Patawarin mo ko kung hindi ko sinabi sa iyo ang katotohanan. Bakit ang tahimik mo? Kung galit ka sa akin ay naiintindihan ko, Agnes. Mali naman talaga ang ginawa ko kasi tinulungan mo na nga ako. Pero kasinungalingan pa ang isinukli ko sa iyo. Ano ka ba, Ramir? Hindi ako galit. Kaya hindi ako nagsasalita kanina. Nagulat lang ako sa dahilan mo kung bakit ka magaling makipaglaban. Akala ko kasi ay nag-aaral ka ng martial arts. Sobrang naaastigan nga ako sa iyo eh. Naku, nakakatuwa naman na may kasama pala ako sa bahay na isang manunugis ng aswang. Kwentuhan mo naman ako ng mga adventure mo. Mahilig kasi ako makinig ng mga kwento tungkol sa aswang eh. Ibig mong sabihin, Agnes, hindi ka talaga galit na nagsinungaling ako sa'yo? Hindi no. Hindi naman kasi nabago ng mga inamin mo ang pagkatao mo sa paningin ko. Ikaw pa rin yan, Ramir. Saka matapos mong tumulong ng ilang beses sa mga tao rito sa baryo namin, ay mas lalo ko napatunayan na mabuti ka talagang tao. Hindi ako nagkamali sa pagpapatira sa iyo sa bahay ko. Salamat, Agnes. Akala ko talaga'y magagalit ka at isusumpa mo ko eh. Pero may isang bagay pa akong kailangan sabihin sa'yo. Sa tingin ko kasi,
ay nasa panganib ang baryo nyo ngayon. Dahil ba sa aswang? Hindi ba't napatay mo na yung 2 aswang? Ano pang panganib ang tinutukoy mo? Malakas ang kutob ko na alagad ni Gaspar ang 2 aswang na yon. Ang pag-atake nila ay maaaring patibong upang lumabas ako. Alam kasi ni Gaspar na hindi ko kayang walang gawin kapag merong nangangailangan ng tulong at inaatake ng aswang. Malamang ay alam na ni Gaspar ngayon na nandito ako sa baryo nyo at nais niya yung kumpirmahin. Hala? Oo nga no. Posible ang sinabi mo, Ramir. Kung ganun, ano nang gagawin natin? Naisip ko, Agnes, na umalis na lang dito at bumalik na sa baryo namin sa Santa Ines upang doon na tapusin ang laban namin ni Gaspar. Pakiramdam ko naman ay kaya ko na siyang harapin ngayon. Ayoko lang kasi na madamay pa ang mga tao rito sa baryo nyo, lalo na't wala kayong kinalaman sa hidwaan namin ni Gaspar. Hindi, Ramir. Gaya na sinabi ko noon, ay dito ka lang. Hindi ka pwedeng umalis. Kung kailangan harapin mo rito si Gaspar, ay dito mo siya harapin. Pero Agnes, hindi mo ko naiintindihan eh. Wala nang pero-pero. Dito ka lang at hindi ka aalis. Magtiwala ka lang sa akin. Nababahalang tinitigan ni Ramir si Agnes at nakita niya sa mga mata ng dalaga na seryoso ito sa sinabi nito. Dahil doon ay hindi na ipinilit pa ni Ramir ang kanyang kagustuhang umalis at nagtiwala na lamang siya kay Agnes. Simula ng gabing yon ay halos naging gabi-gabi na ang pag-atake ng mga aswang sa baryo. At sa bawat pag-atake ng mga aswang ay naroon din si Ramir upang labanan ang mga yun. Nasaksihan ng lahat ang husay niya sa pakikipaglaban sa mga aswang at dahil doon ay unti-unti siyang nakilala sa baryo ni na Agnes bilang isang matapang na binatang manunugis at tagapagtanggol ng kanilang baryo. Ngunit sa kabila ng husay ni Ramir ay hindi niya kayang mailigtas ang lahat. May mga tao pa ring napatay ang mga aswang. Gaya na lang ng huling gabing sumalakay ang mga aswang sa baryo ni na Agnes. Masyadong marami ang mga aswang at mag-isa lang na kinalaban ni Ramir ang mga yun. Dahil doon ay 5 buhay ang nawala. Pagsapit ng umaga, nagtipon-tipon sa sementeryo ang mga tao upang ilibing ang mga nasawi sa pagsalakay ng mga aswang. Nasa unahan ng lahat ang isang pari at si Kapitan Berto. Hindi ko akalain na darating ang ganitong pangyayari sa ating baryo, mga kasama. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung bakit bigla na lamang nagkaroon ng pagsalakay ng mga aswang sa lugar natin. Para sa mga naulila, nakikiramay ako sa inyo. Nais ko rin kunin ang pagkakataong ito upang magpasalamat kay Ramir dahil sa walang sawa niyang pagharap sa mga aswang. Maraming salamat, Ramir, sa pagtatanggol mo sa aming lahat. Ngayon ay alam ko na kung bakit narito ka sa aming baryo. Dahil ikaw ay ipinadala ng Diyos upang maging tagapagtanggol naming lahat laban sa mga kampon ng kadiliman. Ngumiti si Ramir nang tumingin si Kapitan Berto sa kanya. Pero sa loob niya ay labis ang konsensyang kanyang nararamdaman. Alam niya kasi na siya ang dahilan kung bakit may mga aswang na umaatake sa lugar na yon. Hindi na siya nagtagal doon at naglakad na siya pabalik sa bahay ni Agnes. Habang naglalakad ay biglang tumabi sa kanya si Agnes. Bakit bigla ka na lang umalis? Hindi pa nga naililibing yung mga patay eh. Hindi ko na kasi kayang manatili ron dahil kinakain na ako ng aking konsensya. Lalo na sa sinabi ni Kapitan Berto. Alam nating dalawa, Agnes, na kaya umaatake ang mga aswang dito sa baryo nyo
dahil nandito ko. Kung di sana ako dumating dito, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito, Agnes. Ano ka ba, Ramir? Pwede bang tigilan mo na ang paninisi sa sarili mo? Kung meron mang may dapat sisihin sa mga nangyayari, ay si Gaspar yun. At wala nang iba. Natatakot ako kasi ginagawa niya sa baryo niyo ang ginawa niya sa baryo namin nun. Inuubos niya ang mga tao rito at alam kong paraan niya yun sa pagpaparusa sa akin dahil alam niya na malapit na ako sa mga tao rito. Tapos ano? Anong gagawin mo? Aalis ka na talaga, ganun ba? Hindi ko alam, Agnes. Naguguluhan pa rin ako. Pero alam kong matatapos lang ang lahat ng to kapag napatay ko na si Gaspar. Ang problema lang ay hindi ko alam kung saan siya nagtatago dahil puro mga alagad lang niya ang pinapadala niya rito. Nang sandaling yon ay mas lalong tumindi ang takot ni Ramir. Mas lumaki ang kagustuhan niyang mapatay na ang lider ng mga aswang na si Gaspar. Ngunit hindi niya alam kung paano yun gagawin, lalo na't hindi pa nagpapakita sa kanya ang pinuno ng mga aswang. Sa mga sumunod na araw, ay pinag-isipan ni Ramir ng gusto ang dapat niyang gawin. Nagtatalo ang isip niya kung aalis na ba siya sa baryo na yun o mananatili pa rin sa baryo ni na Agnes. Isa rin kasi sa pumipigil sa kanya na umalis ay si Agnes. Pakiramdam niya kasi ay nahuhulog na ang loob niya sa dalaga. Tila hindi niya na kayang malayo rito kahit isang saglit lamang. Ngunit ang damdamin niyang yun ay pilit niyang itinatago kay Agnes dahil baka masaktan siya kapag nalaman niyang hindi sila parehas ng nararamdaman para sa isa't isa. Isang umaga, magkasabay na naglalakad sina Ramir at Agnes patungo sa taniman ng mga gulay. Walang imik si Ramir dahil okupado ang utak niya ng napakaraming bagay. Ang tahimik mo naman dyan. Iniisip mo ba yung mga pinatay ng aswang, Ramir? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang kasalanan sa nangyari sa kanila? Isa lang yan sa mga naiisip ko, Agnes. Napakaraming bagay ang tumatakbo ngayon sa utak ko. Nauunawaan kita. Pero hindi masamang huminga ka muna sandali. Alam mo, kapag pinagpatuloy mo yan, baka mamaya mawala ka na sa sarili mo. Ikaw rin. Napangiti si Ramir sa pagbibirong yun ni Agnes. Tanging si Agnes lang talaga ang kayang pagaanin ang kanyang mga dinadala. Nang nakarating na ang dalawa sa taniman ng mga gulay, ay nakita nila na nagtitipon-tipon ang mga magsasaka sa harapan ng maliit na kubo ni Kapitan Berto. Ano kayang meron? Bakit parang nagpupulong sila? Hindi ko rin alam, pero malalaman natin kung lalapit tayo sa kanila. Nagtungo sina Ramir at Agnes sa mga magsasaka na nagtitipon. Nasa unahan ng mga yun si Kapitan Berto at pinanlamigan ng gusto si Ramir nang makita niya ang lalaking katabi ng kapitan. Walang iba kundi si Gaspar. Agnes, Ramir! Oh, nandito na pala kayo. Mabuti naman at umabot kayo bago ko ipakilala sa inyo kung sino ang lalaking nasa aking tabi. Nagtama ang mga mata ni Ramir at Gaspar. Nagngalit ang mga ngipin ni Ramir habang si Gaspar ay nakangiti na parabang isa itong anghel na walang nagawang kasalanan o kasamaan. Total, nandito na kayong lahat. Ay nais kong ipakilala sa inyo si Ramon. Nag-invest siya sa aking taniman. Kaya asahan nyo na mas marami tayo magiging pananim sa mga susunod na araw. Mabibili ko na rin ang katabing lupa ng taniman. Kaya't mas lalawak na ang lugar ng inyong pagtatrabahuan. Ikinagagalak ko kayong makilala lahat. Pagsabi sa akin ni Kapitan Berto, ay masisipag kayong lahat.
Lalong-lalo ka na raw, Ramir. Sa ngayon, ay maaari na kayo magsimula magtrabaho. Oo nga pala, papanoorin ni Ramon ang mga ginagawa nyo upang maging pamilyar siya sa mga gawain dito. Kaya huwag kayong maiilang. Nagsimula ng mag-alisan ang mga magsasaka, maging si Kapitan Berto. Ngunit si Ramir ay nanatili sa kanyang kinatatayuan. Nakatitig siya ng masama kay Gaspar. Tila hindi apektado si Gaspar sa titig ni Ramir dahil nakangiti lang yun. Ramir, tara na. Magtrabaho na tayo. Mauna ka na, Agnes. Ha? Bakit? May kailangan lang akong gawin. Sige na, susunod na lang ako sa'yo. Okay, ikaw ang bahala. Bilisan mo ha. Sumunod ka kagad sa akin ha. Hinintay muna ni Ramir na makalayo si Agnes bago siya naglakad palapit kay Gaspar. Mas naging maigting ang titigan nilang dalawa. Kumusta ka na, Ramir? Napakatagal na mula nung huli tayo magkita. Balita ko, bayani ang turing sa'yo sa baryo na ito. Hindi na ako nagulat dahil ganun ka rin sa baryong pinaggalingan mo. Anong ginagawa mo rito, Gaspar? At talagang nagpanggap ka pang kasosyo ni Kapitan Berto sa taniman niya ng mga gulay. At nagpalit ka pa ng pangalan. Talagang tinatanong mo pa kung bakit ako nandito. Alam mo na ang kasagutan sa tanong na yan. Ikaw, Ramir. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Ikaw ang dahilan kung bakit sumasalakay sa lugar na to ang mga alagad ko. Walang kinalaman ng baryo na to sa ating dalawa. Kaya lubayan mo ang lugar na to, Gaspar. Meron, Ramir. Dahil nandito ka. Alam mo, talagang bilib na ako sa'yo. Hindi ko akalain na magkagawa mo kong takasan. Marahil ay masyado kitang minaliit. Huwag mo na akong paikot-ikutin pa, Gaspar. Umalis ka na rito. At huwag mong idadamay ang mga tao rito. Tayong dalawa lang ang magharap. Tapusin na natin dalawa to. Dahil ang totoo, ay pagod na ako, Gaspar. Gusto ko yan sinabi mo. Sige, tapusin na natin to. Pero baka isipin mo na ubod ako ng sama. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na iligtas ang baryong to. Umalis ka sa lugar na to, Ramir. Bumalik ka na sa baryo mo at hintayin mo ko ron. Doon natin to tatapusin. Ano sa tingin mo? At paano ako makakasigurong tutupad ka sa sinasabi mong yan? Wala kang magagawa kundi ang maniwala sa akin. Ako ang gagawa ng patakaran. Tandaan mo, habang nandito ka sa lugar na to, ay patuloy kong pasasalakayin ang mga alagad ko sa baryong ito. Hanggang wala ng buhay na tao ang makikita rito. Ano, Ramir? Gusto mo pa bang umabot tayo sa ganon? Umiim ang bagang ni Ramir. Pinakiramdaman niya ng mabuti kung nagsasabi ba ng totoo si Gaspar. Pero blanko ang ekspresyon nito, kaya wala siyang makita na kasagutan mula sa mukha nito. Sige, Gaspar. Gagawin kong gusto mo. Panghahawakan ko yan. Mamayang gabi aalis na ako rito at babalik na ako sa baryo ko. Tumupad ka sa napag-usapan natin, Gaspar. Hihintayin kita ron. Huwag kang mag-alala dahil tutupad ako sa aking mga sinabi. Pero kung ako sa'yo ay magtatrabaho na ako, baka magtaka ang mga tao rito kung bakit tayo nag-uusap. Matapos yun, ay tumalikod na si Ramir upang puntahan ang dalagang si Agnes. Mariin niyang naikuyom ang kanyang mga kamay dahil sa labis na puot niya para kay Gaspar. Kung hindi lang siya nakapagpigil, ay kanina pa niya yun sinuntok. Nang makarating na si Ramir kay Agnes,
ay tinulungan niya ang dalaga sa pag-alis ng mga damo sa paligid ng mga gulay. Ang tagal mo naman. Saan ka ba galing? Nagbanyo lang ako. Bigla kasing sumakit ang tiyan ko eh. Naparami yata ang kain mo ng kamote kanina. Pero maiba ako. Alam mo, pamilyar sa akin yung Ramon na yun eh. Parang kamukha siya ni Gaspar. Hindi ko lang masabi kung iisa sila. Kasi, nung nakita natin si Gaspar sa bayan, malayo siya. Hindi, Agnes. Hindi. Magkaiba sila. Magkaibang tao sila. Si Ramon ay hindi si Gaspar. Ha? Ganun ba? Sa bagay, marami naman talagang tao ang magkakamukha eh. Hindi na nagsalita si Ramir at itinuon na lamang niya ang atensyon sa kanyang ginagawa. Naisip niya na wag nang sabihin kay Agnes na si Ramon ay si Gaspar dahil baka kung ano pa ang gawin ni Agnes kapag nalaman nito ang bagay na yon. Nang maalala ni Ramir na kailangan niyang umalis sa baryong yon, ay bigla siyang nalungkot dahil kailangan niyang iwanan si Agnes. Kinagabihan, matapos maglatag ng banig sa sahig, ay tinignan ni Ramir si Agnes na nakahiga sa papag. Agnes, may gusto pala akong sabihin sa'yo. Ano yun, Ramir? Maraming salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo para sa akin, ha. Habang buhay kong tatanawing malaking utang na loob sa'yo ang lahat ng yon. Ano ka ba? Wala yun, no? Saka, hindi naman nakakapagsisi na tinulungan kita. Kasi mas marami ka namang nagawa para sa mga tao sa baryo namin. Teka, sandali lang. Bakit ba ganyan ka magsalita? Para ka namang namamaalam na eh. Hindi naman. Sige na, matulog na tayo at maaga pa tayo bukas. Pinatay na ni Ramir ang apoy sa lampara at nahiga na siya. Matyaga siyang naghintay na makatulog si Agnes. Makalipas ang halos 3 oras, ay bumangon na si Ramir. Kinuha niya ang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit at pera niya na inihanda niya kanina. Tahimik niyang binuksan ang pinto at bago siya tuluyang lumabas, ay tinignan muna niya ang mahimbing na natutulog na si Agnes. Awarin mo ko, Agnes, kung aalis ako nang hindi nagpapaalam sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin upang iligtas ang inyong baryo. Sana'y magtagumpay ako sa laban namin ni Gaspar upang makabalik ako rito at maamin ko na sa'yo ang aking nararamdaman. Lumabas na si Ramir at isinarado niya ang pinto. Sa kanyang paglalakad patungo sa baryo kung saan siya isinilang, ay bitbit niya ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na dulot ng pangamba sa kung anong mangyayari sa paghaharap nila ni Gaspar at sa pansamantala niyang paglayo sa babaeng kanyang minamahal. Matapos ang napakahabang paglalakbay, ay nakarating na si Ramir sa kanilang baryo at sumalubong sa kanya ang nakapanlulumong tanawin. Maraming bahay ang giba-giba. Maraming bakas ng natuyong dugo sa paligid na tanda ng pag-atake ng mga aswang doon. Kahit saan siya tumingin ay wala siyang nakitang tao. Alam niya na inabandona na ng mga tao ang lugar na yon dahil sa paulit-ulit ng pag-atake roon ng mga aswang. Hayop ka talaga, Gaspar. Napaka-demonyo mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa baryo namin. Humanda ka. Sa sandaling magkaharap tayong dalawa, ipaparamdam ko sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mong to sa akin at sa mga tao sa lugar na to. Nagpatuloy sa paglalakad si Ramir hanggang sa narating niya ang kanyang maliit na kubo. Pumasok siya roon at
at sumalubong sa kanya ang mga naiwan niyang mga gamit. Imbis na magpahinga, ay agad niyang sinimulan ang paghahasa ng kanyang paboritong itak. Hindi niya alam kung kailan darating doon si Gaspar, kaya naisip niya na mas makakabuti kung handa siya anumang oras itong dumating. Lumipas ang 3 araw, ngunit hindi pa rin dumarating si Gaspar sa baryo ni Ramir. Tuwing gabi ay palagi siyang gising, ngunit kahit anino ng pinuno ng mga aswang ay hindi nagpakita sa kanya. Hanggang isang gabi, habang nakaupo si Ramir sa harapan ng kanyang kubo, ay may natanaw siyang isang bulto ng tao na papalapit. Nang malapit na ang naturang tao, ay hindi siya makapaniwala nang malaman niya na si Agnes yun. Sinalubong ni Ramir si Agnes at nakita niyang pagod na pagod ang dalaga. Agnes! Agnes! Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? Pwede bang painumin mo muna ako ng tubig? Kasi uhaw na ako. Nakakapagod palang pumunta rito. Halika sa loob para makainom ka. Agad na pinainom ng tubig ni Ramir si Agnes nang makapasok na sila sa kanyang kubo. Matapos makainom, ay doon na sinabi ni Agnes kung paano nito nalaman kung saan nagpunta si Ramir. Nakalimutan mo ba? Hindi ba nabanggit mo nun sa akin na Santa Ines ang pangalan ng baryo nyo? Nagtanong-tanong ako sa mga tao at iisa lang ang Santa Ines na alam nila at dito nila ako itinuro. Pero hindi ka na dapat pa nagpunta rito. Saka ano bang ginagawa mo rito? Ikaw muna sumagot sa tanong ko. Bakit ka umalis tapos hindi ka pa nagpaalam? Dahil kinausap ako ni Gaspar, Agnes, na kung hindi ako aalis sa baryo nyo, ay patuloy na sasalakay ang mga alagad niyang aswang doon. Ang sabi niya, hintayin ko siya rito dahil dito kami maghaharap. Si Ramon, Agnes, siya si Gaspar. Nagpanggap siya bilang ibang tao upang masabi niya sa akin ang bagay na yan. Pwes, niloko ka niya, Ramir, dahil hanggang ngayon ay naroon pa rin sa aming baryo si Gaspar. Nag-aasik siya ron ng lagim. Gabi-gabi silang sumasalakay ng mga alagad niyang aswang at marami na silang pinatay. Kaya naisipan kong puntahan ka rito dahil kailangan namin ng tulong mo. Ikaw na lang ang pag-asa namin, Ramir. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Sumama ka na sa akin pabalik sa aming baryo. Napakawalang hiya talaga ng Gaspar na yun. Nilinlang niya ako. Pinapunta niya ako rito para walang magtanggol sa mga tao sa baryo nyo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sasama ako sa iyo, Agnes. Haharapin ko si Gaspar at sisiguraduhin kong yun na ang huling paghaharap namin. Maraming salamat, Ramir. Maraming salamat. Tara na. Umalis na tayo. Hintayin mo na lang ako doon sa labas dahil ihahanda ko na mabilis ang aking mga gamit. Tumango si Agnes habang inihahanda ni Ramir ang mga gamit niya at lumabas na ang dalaga. Nang masiguro niya na kumpleto na ang mga gamit na nasa kanyang bag, ay sunod niyang kinuha ang itak na nasa kaluban. Itinali niya yon sa kanyang bewang. Malalaki ang mga hakbang na tinungo ni Ramir ang pinto palabas. Agnes, tara na para makabalik na kagad tayo sa baryo nyo. Agnes? Agnes, nasan ka? Agnes! Ramir! Ramir, tulungan mo ako! Labis na nagimbal si Ramir nang makita niya sa kanyang unahan si Gaspar na nasa anyong aswang habang hawak si Agnes. May nakakatakot na ngisi si Gaspar habang tumutulo ang malapot nitong laway na may kasama pandugo. Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay hintayin mo ko rito, Ramir? Bakit aalis ka? Hayop ka! Hayop ka, Gaspar!
Pakawalan mo si Agnes! Wala siyang kilalaman sa ating dalawa! Nararamdaman ko na mahalaga sa iyo ang babaeng ito. Tama-tama pala ang dating ko rito. Dahil mas magiging kapanapanabik ang ating pagharap. Wala kang isang salita, hayop ka. Ang sabi mo ay hindi mo na pasasalakayin ng mga alagad mo sa baryong yun kapag umalis ako. Pero anong ginawa mo? At naniwala ka naman na gagawin ko yun. Uubusin ko mga tao sa baryong yun, kagaya ng ginawa ko sa baryong ito. At itong babaeng ito, papatayin ko to sa harapan mo mismo at kakainin ko ang kanyang puso. Nanlaki ang mga mata ni Ramir nang ngumanga ng malaki si Gaspar para sakmalin sa leeg si Agnes. Alam ni Ramir na kahit mabilis siyang tumakbo ay hindi niya magagawang iligtas si Agnes. Ngunit bago pa man masakpal ni Gaspar si Agnes, ay may hinugot na patalim si Agnes sa tagiliran nito at itinarak nito yon sa kaliwang mata ni Gaspar. Nabitiwan ni Gaspar si Agnes at mabilis na tumakbo ang dalaga papunta kay Ramir. Hinugot ni Gaspar ang patalim sa mata nito habang malakas siyang sumisigaw. Walang hiya kang babae ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa mata ko! Walang iya ka rin! Dapat lang sa'yo yan! Akala mo ba ay basta mo na lang ako mapapatay? Agnes, pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Mas ligtas ka ron. Sige na, bilisan mo! Sandali lang. May kailangan lang akong ibigay sa'yo. Mula sa bulsa ng palda ni Agnes ay may inilabas itong isang medalyon. Isinabit nito yun sa leeg ni Ramir. Ano to? Matutulungan ka niyan sa pakikipaglaban mo kay Gaspar. Mamaya na ako magpapaliwanag. Basta, siguraduhin mo mapapatay mo ang pangit na aswang na yan. Mangako ka sa akin. Umangu si Ramir at nang pumasok na si Agnes sa bahay niya, ay humarap siya kay Gaspar. Walang tigil ang pag-agos ng dugo sa kaliwa nitong mata. Anong pakiramdam na isang babae na kagawa niya sa'yo, ha, Gaspar? Ano? Magbabayad sa akin ang babaeng yun. Uunahin muna kitang papatayin at saka ko siya isusunod. Pero bago ko siya patayin, ay gagawin ko muna siyang palahian. Siya ang magdadala ng aking mga supling. Si Gaspar ang unang gumalaw. Napakabilis ng pagkilos nito at sa una ay halos hindi ito makita ni Ramir. Pero nang naramdaman niya ang bahagyang pag-init ng medalyon na ibinigay ni Agnes, ay doon niya na nakita ng maayos si Gaspar. Kakalmutin sana ni Gaspar si Ramir, pero agad niyang iniharang ang itak niya at doon tumama ang matutulis na kuko ng aswang. Hindi ka magwawagi, Gaspar! Sisiguraduhin ko na ngayong gabi, mangyayari na ang kamatayan mo! Tignan natin kung mangyayari ang sinasabi mo! Hinawi ni Ramir ang itak at nagawa niyang tagain ang tagiliran ni Gaspar. Napasigaw ang halimaw pero nagawa nitong makaganti. Bumaon ang mga kuko nito sa dibdib ni Ramir. Ganun pa man, hindi siya pinanghinaan ng loob dahil alam niya na kapag napatay siya ni Gaspar, ay ganun din ang mangyayari kay Agnes. Nagpatuloy ang sagupaan ng dalawa. Ramdam na ramdam pa rin ni Ramir ang init na nagmumula sa medalyon at tila may dumadaloy na bagong lakas sa kanyang mga ugat. Ang bawat galaw niya ay naging mas mabilis. Sa bawat pag-atake ng aswang ay nagagawa niya yung depensahan. Sinubukan ni Gaspar na sakmalin si Ramir. Imbis na umiwas, ay sinalubong naman ito ni Ramir at ibinaon niya ang itak sa balikat nito. Hinila niya yon pababa, papunta sa dibdib nito. Halos mahati sa dalawa ang katawan ng aswang. Pero hindi pa rin natapos si Ramir. Buong puwersa niyang itinarak ang itak sa bunganga ng aswang, direkta sa lalamunan nito.
at doon na ito bumagsak sa lupa. Lumapit si Ramir sa walang buhay na katawan ni Gaspar at dinuraan niya ito sa muka. Hayop ka! Demonyo ka! Para yan sa mga taong pinatay mo. Ngayon mo sabihin sa akin na walang Diyos, Gaspar. Kahit kailan ay hindi ako iniwan at pinabayaan ng aking Diyos. At ikaw, habang buhay na susunugin ng kaluluwa mo sa impyerno, magsama kayo ni Satanas! Tinalikuran na ni Ramir si Gaspar para puntahan si Agnes, pero nagulat siya nang biglang tumakbo palabas ng bahay si Agnes at mahigpit siyang niyakap. Ramir! Ramir! Salamat sa Diyos at buhay ka. Pero napakagaling mo talagang makipaglaban, Ramir. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Salamat, Agnes. Pero malaking bagay itong medalyon na binigay mo sa akin. Kasi mas pinabilis at pinalakas ako nito. Ano ba to? Isa ba tong uri ng agimat? Tama ka. Isa nga yung agimat. Pero, paano ka nagkaroon ng ganito? Alam mo, bukod kasi sa pagiging albularyo, ay antingero rin ang lolo ko. Isa yan sa mga agimat na ibinigay niya sa akin. At ang sabi niya ay mabisa yung panlaban sa mga aswang. Kaya naisip ko na ibigay talaga sa'yo yan. Kaya naman pala. Salamat talaga, Agnes, ha? Kung ganun, ibabalik ko na to sa'yo. Hindi na, Ramir. Sa'yo na yan. Alam ko na ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari niyan. Maraming salamat ulit. O siya, sige na. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo sa baryo nyo upang ipaalam sa kanila na patay na ang pinuno ng mga aswang, na magiging mapayapa na ulit ang buhay nila. Sige, pero sandali lang. May gagawin lang ako, Ramir. Nilapitan ni Agnes ang bangkay ni Gaspar at paulit-ulit nito yung sinipa. Bakas sa mukha ng dalaga ang matinding gigil. Yan ang dapat sa'yong hayop ka! Kulang pa yan sa mga buhay na kinuha mo at ng mga alagad mong aswang! Mabulok ka sa impyerno! O tama na yan, tama na yan! Sigurado ko na sa sandaling to ay sinusunog na ang kaluluwa niyan sa impyerno. Kaya tara na. Dapat lang. Ganun ang dapat na mangyari sa kanya. Pero Ramir, hindi ba tapos ang laban natin? Si Gaspar lang ang napatay mo at may mga alagad pa siya. Nagkakamali ka, Agnes. Tapos na ang laban. Sigurado ko na naramdaman na ng mga alagad ni Gaspar ang pagkamatay niya. At walang silbi ang mga aswang na yun kapag wala na ang kanilang pinuno. Kaya umasa ka na simula ngayon ay babalik na ang kapayapaan sa baryo nyo. Matamis na ngumiti si Agnes. Matapos yun ay magkasabay na silang naglakad pabalik sa baryo ni na Agnes. Bago tuluyang lisanin ni Ramir ang baryong kanyang pinanggalingan, ay tinignan na muna niya yun. Sa huling pagkakataon, patawarin niyo ako kung hindi ko kayo nagawang iligtas. Pero ngayon wala na si Gaspar. At sigurado ko na sa pagkamatay niya ay nabigyan ko na ng hustisya ang inyong pagkasawi. Paalam na. Matapos yung ibulong ni Ramir, ay nagpatuloy na sila ni Agnes sa paglalakad habang dala ang magandang balita para sa mga tao sa baryo ni na Agnes. Labis na natuwa ang mga tao sa baryo ni na Agnes nang sabihin ni na Ramir na patay na ang pinuno ng mga aswang na si Gaspar. Simula noon ay wala ng pagsalakay ng mga aswang ang naganap at unti-unting bumangon ang mga tao. Sa wakas ay nagkaroon na rin si Ramir ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang pagmamahal para kay Agnes. Niligawan niya ito ng buong puso at kalaunan ay sinagot siya ng dalaga ng matamis
na oo. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal si Ramir at Agnes. Isa sa mga naging ninong nila ay si Kapitan Berto na nagsilbing saksi sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Simula noon, naging masaya at payapa na ang pamumuhay ni Ramir. Natutunan niya na ang pagkatalo at pagbagsak ay hindi katapusan ng lahat. Ang kanyang karanasan ang nagturo sa kanya na laging may pagkakataon upang magsimulang muli at magagawa niyang makabangon basta meron siyang pananampalataya at pagmamahal sa Poong lumikha.